Nega ka ba? Ayan, tamang-tama yung mga kanina. Ang daming nangyayari. Binaha daw ang Luzon. Nilindol ang Cebu. Nasunog sa Mindanao. Ang tanong, nega ka ba? Parang sardinas lang yun eh. No? Mega ba yun? Kala ko, nega ka ba? No? Maraming tao magiging nega. Kagaya niya, kanina, yung kagaya ng devotion, sasabihin nila, asan ang Diyos? Posible naman siguro walang Kristiyanong nandun, but I know, hindi natin alam. Asan ang Diyos? Bakit niya hinahayaan yan? Bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit nangyayari yan? Pero, kagaya nga na sabi kanina, naka-foretold na yun. It has been foretold 2,000 years ago. But, ang Diyos lang ang nakakaalam eh, no? At sa atin na nandito ngayon, magpatuloy lang tayo. Huwag tayong maging nega. Sabihin natin, ano pa yung pagsisikap? Ano pa yung paghahayag ng mabuting balita? Wala rin namang mangyayari, no? Pero huwag tayong ganun. Huwag tayong magpadala sa nakikita. Ang dali natin, ang gawin natin, ano yung sundin natin, yung hindi natin nakikita. Amen? Pero marami pa rin taong nega. Amen? Ano ba? Sabi dito, may dalawang tao daw, may dalawang klase ng mindset. Yung una, yung optimistic. Ayan, nauna na ako. Yung optimistic, ito yung mga positive na tao. Yung pag, oy, hi sis, kamusta ka na? Eto, pretty pa rin, pinagpala ng Lord. Oh, may problema kayo, di ba? Hindi, wala yun. Si Lord ang bahala sa amin. Yung kahit anong sabihin mo, hindi mo siya kayang apakan kasi optimist siya. Pag sinabi ng optimist, sabihin na natin, yun ang termino sa filosofiya, pero sa ating mga Kristiyano, talagang punong-puno siya ng biyaya. Hindi niya nakikita yung problema, nakikita niya yung biyaya ng Lord. At ito yung pangalawa, yung o pessimistic. Ito yung negatibong tao na kahit ang ganda-ganda ng buhay niya, ang nakikita niya yung problema. Naalala ko, kinento ko sa inyo, merong isa nagpa-pray, Pastor, pag-pray mo ako, nalulungkot ako, lungkot na lungkot ako. Bakit? Kasi yung aking komisyon, 100,000 lang. Ha? 100,000 komisyon mo, nalulungkot ka pa kasi dapat 200 yung Pastor. Nalulungkot ako. Samantala isa nagpa-pray, Pastor, pag-pray mo ako, bakit? May commission ako, 5,000 pesos. Oh, praise God. Ililibre pa kita. Sino doon yung taong gusto ninyo? Yung may 100,000 o yung may 5,000? Siyempre, yung mayroong 5. Hindi, sorry, yung gusto ko yung may 100,000. Amen? Yun yung mga pessimistic o yung mga negatibong tao. Ito yung sinasabi natin na nega. Mag-church tayo, walang kwenta doon, wala nang mangyayari doon. Magnegosyo tayo, wala, malulugi lang yun. Mag-abroad tayo, babagsak lang yung aeroplano. Yung bang kahit anong sabihin mo sa kanya, negatibo siya. Amen? Tignan mo yung katabi mo, kung mukhang negatibo nga yan. Amen? Okay. So, maliit na wala. Ito daw yung pessimism o yung mindset na ang tingin niya is a negative aspect of situation. Ang mga pessimistic daw naniniwala, things will go worse. Problems are more likely than solution. Kumbaga, mas maraming problema kaysa solusyon. Lahat ng mangyayari, papangit ng papangit. Success mo, bawa nanalo ka, o kaya may rank ang anak mo. Wala yan, bukas wala na yan. Bali wala. And then people or situation can change. Ay, hindi na magbabago yung asawa ko, matigas ang ulo niyan, kahit anong gawin ko. Yung anak ko, ganyan na yan, hindi na magbabago yan. Sabi dito, an optimist will say, bawa makikipag-meeting sila, I think the meeting will go better. Sabi niya, ganun siya pag nakipag-meeting, hindi pa man dumarating yung meeting, sa puso niya, okay na yan, done deal. Samantalang ang pessimistiko, waste of time, huwag na tayo pumunta. Amen? Yun yung mga pessimistic na tao. Amen? O, tignan nyo, kung meron ba kayo naiilalang ganon. Ano ba yung mga rason? Unang-una, negative experiences o yung lagi na lang silang mali. Bakit ganyan yung sinaing mo? Nagkamali ako O bakit ganyan yung grades mo? Nagkamali ako O bakit ganyan itong nangyari sa buhay mo? Kasi mali ako ng desisyon Kaya nangyari sa kanya, lahat na lang ng nangyayari sa buhay niya, negatibo siya. Kasi nga, yung kanyang mga past experiences, hindi na niya nakikita yung future na maganda, dinidefine niya yung sarili niya sa kanyang history, hindi yung kanyang future. Amen? Ano pa? Fear of disappointment, nagiging defense mechanism niya. Sabi ko nga kanina, tara magnegosyo tayo. Di, wag na lang. Malulugi lang yan. Diba? Mag-pray tayo. Wag na, sayang lang. Ito mas matindi. Pag ang doktor mo, pessimistic. Dumating yung
Sir, mukhang may prostate cancer ka. Samantalang hindi pa dumarating yung resultang isa, pero magpa-check up ka na rin dito sa magpakuha ka ng dugo. Pero totoo yun, nagpa-check up ako minsan, may nakita sa ultrasound ko, medyo lumaki lang ng konti yung prostate ko. Ano to? Delikado to. Mga gato si Thomas, prostate cancer eh. Tanong mo kay pastora, kinabahan ako. Pero magpakuha ka na rin ng dugo para sigurado. Sabi ko sa inyo, ilang araw akong iniisip ko rin yun. Tapos nilabas yung resulta ko, siyempre pinagpe-pray ko, negative. Sir, negative naman pala. Sabi ko, anong klaseng doktor ka? Papatayin mo ko. Kunti lang, cancer na. May mga doktor na gano'n, imbis na gumanda yung pakiramdam ng pasyente, dahil lang sa maliit na nakitang hindi maganda, sila mismo may prognosis na malaking problema. Ito pa, naalala ko nung anuhan ng COVID. Meron lang akong hindi lang ako makahinga. Sabi nung doktor, sir, magpa-rapid test ka na, magpa-x-ray ka, tapos magpa-swab test ka. So, nung nag-rapid ako, negative. Nung lumabas yung aking x-ray, tsaka lang niya ako ini-stethoscope. Makapal pala yung plema mo. Bigyan na lang kita ng antibiotic. Pero magpa-swab ka na rin. Pero sa bagay, hindi mo rin siya masisi dahil lang tayo maraming COVID. Ito pa, di gumaling na ako. Nag-follow up, check up ako, wala siya. Yung isang doktor, negative sa swab test, negative lahat. Alam mo, sir, minsan mali ito. Sabi mo naman gano'n sa akin. Sabi ko, ba itong mga doktor na to? Imbis na gumanda yung pakiramdam mo, tatakutin ka pa. So, ang hirap, kayo magpapacheck up sa doktor na gano'n. Pero totoo, may doktor na gano'n. Amen? Ang mahirap, pastor na gano'n. Pastor, papray ako kasi may sakit ako. Huwag ka na magpapray, sayang lang oras kasi mamamatay ka na. Hindi ba? Be realistic, may taong nega. May kilala kayo? Mahirap, pastor, ganun Pastor, pag-pray mo yung negosyo namin, wag na, malulugi lang kayo, sayang oras ko. Amen? Mag-praise and worship tayo. Naku, mapapagod lang ako, wala rin mangyayari. Ang hirap, So, yun yung mga, mga reason. Personality or temperament, masyadong maingat. Alam mo yung mga taong maingat, hindi lahat nagiging negatibo na. Nangyayari, hindi na nila sumusugal, hindi na nila ginagawa isang bagay kasi sa takot nilang sila ay magkamali. Environment, ito mahirap. Sabi dito, yung kanilang mga magulang daw, negatibo. Pag ang magulang mo negatibo, umasa ka, anak mo, negatibo na rin. Amen. Mag-aaral ako. Huwag ka na mag-aral, anak, babagsak ka lang. Si tatay naman, tay, pupunta kami doon para mag-research kami. Huwag ka na mag-research. Hindi mo maiintindihan yan. Dito ka na sa bahay, manood na lang tayo. May mga magulang na gano'n. Siyempre, yung bata, kinakalakihan yung ganong aspeto ng pamumuhay, kaya nagiging negatibo rin sila. Ito, mental health condition, which is given. Wala tayong magagawa niya kasi sakit na talaga yan. Amen. Cultural, kagaya niyan. Constant media negativity, kagaya lang pinag-aralan kanina, tama-tama, hindi ko na kailangan paalala sa inyo. Merong lindol, merong baha, may nasunog, naku, magugulaw na Pilipinas. Amen? So, yes, we have to be alert. Yes, we have to sow those things. But, let us remember, si Lord ang may hawak ng buhay natin. At kagaya nga na sabi kanina, naka-fortol dyan. Kung naka-fortol dyan, may magagawa ka? Wala. So, anong gagawin mo? Matakot ka ba? O ipagpatuloy yung mission ng Diyos na go and make disciples? Okay, ganito. Sige, lumindol. Ang ginawa mo, kesa matakot ka, nag-share ka, naghayag ka ng mabuting balita. Maraming naligtas. Dumating yung big one. Wag naman. At least maraming naligtas. Diba? At saka mga kapatid, ito maganda sa Kristiyano. Kahit anong mangyari sa iyo, bahala si Lord sa atin. Amen? Hindi tayo natatakot sa kahit because we know that God controls everything and our life is in the hands of God. Sabi, hawak ka ni Jesus, hawak ka ng Diyos. Yun yung pinakamakapangyarihan eh. May takot ka pa ba? Sabi nga nung isang pastor, alam niyo, sabi niya, minsan nagyayabang ako pag sasakay ako ng aeroplano eh. Bakit kanyo?
Kasi pag sumasakay ng eroplano, may mga anghel na humahawak ng pakpak. Amen. Ganun siya talaga mag-isip. Why? Sabi nga kanina, may mga anghel tayong nag-iingat sa atin. Amen. So, hindi ka natatakot kahit gumanong-ganyo yung eroplano. Bahala Lord, matutulog ako. You will experience peace. Amen. Because why? Because you know God controls your life. God holds your life and God loves you. And there's nothing for us to be negative. Pero oo, nangyayari yan. Kahit sino, kahit ako. Hindi ako hypocrite ang tao pag sinabi ko, hindi ako natatakot, hindi ako kinakabahan, hindi ako nagiging nega. Pero kung iisipin natin yung mga pangako ng Diyos, yung buhay natin na ang Lord ang may hawak, ba't ka pa matatakot? Amen? Okay, ano pa yung huling-huli? Lack of control or helplessness. Ito mahirap. Kaya nagiging nega ang ibang tao kasi hindi nila hawak ang sitwasyon. Magninegosyo ka, ay baka malugi ko. Kahit naman magsikap ako, baka malugi naman ako. Mag-aaral ka mabuti. Kahit naman mag-aaral ako mabuti, baka may mas magaling sa akin. Yung mga ganong bagay. Kaya nangyari, hindi mo na sinagawa isang bagay kasi takot kang magkamali. Amen? Kawawa ka naman. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, kawawa ka naman. Amen? Kasi pag ganun ang naging buhay natin, walang mangyayari. Sayang yung pangako ng Diyos. Sayang sinasabing charito ka. Sayang sinasabi mo, blessed and highly favored. Kung ikaw mismo, hindi mo pinangahawakan. Naalala ko yung kwento ni Pastore. Galit na galit. Ikaw talaga bata ka. Tigas-tigas ang ulo. Ikaw bata ka. Ang kulit-kulit mo kasi nagpapapotoshoot eh. Gamitin ka na to ha. Nagpapapotoshoot yung bata, yung nanay. Talagang inaayusan niya. Hindi likot-likot. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Wala kang kwentang anak. Ginaganyan niya. Focus ka lang. Magpipicture lang tayo. Hindi mo pa magawa. Napicturean, maganda. My one and only loving child. Hypocrite. Ganon tayo. Sinasabi natin ganito tayo. Tayo pinagpala, pero paglabas ng simbahan, takot na. Amen? Okay. Etong biblical definition ng negativity. Ano yung una? We have fear, we have doubt, we have lack or trust in God. Ganun lang kasimple. Pag ikaw negatibong tao, o sabihin na natin mga Kristiyano, may takot ka, may duda ka, wala kang tiwala sa Diyos. Sabi nga, laalala ko, pag may nagtuturo dito, 365 times to sinabi ng Lord, do not fear. One day, mayroong isa. Para wag lang tayong maubusan, para paalala ng Diyos, ang kulit mo, sinabi na wag kang matakot. Amen? Sabi dito, the Bible encourages hopefulness, faith-filled life, even during dark times. So even negative times, we should hold on to the promise of God. Sabi nga sa Isaiah, those who hope in the Lord will renew their strength. May problema na nga, kinakabahan ka pa. Pero subukan mo, pag kinakabahan tayo, di ba hinang-hina tayo? Lalo na, wag naman, di ba? Halimbawa, may malaking sunog, hindi ka na ayoko na. Di ba? Hihimatayin ka. Pero kung alam mo na ang may hawak ang Diyos, kikilos ka. Ilalabas mo yung malaking rep kahit ikaw lang mag-isa. Totoo yun, nakaya ko yung rep namin noon, nung bumabaha sa riles mo. May second floor kami. Yung rep na iakyat ko talaga, ewan ko paano. Yung washing machine, kaya kong iakyat talaga yun. Pero yung rep, naalala mo yun, Len? Naiakyat ko yung rep. Ang laki ng rep natin eh. Problema no, ibababa na. 3 tao yata nagbaba. Kasi may adrenaline ka eh. Pero kung nawala yung hope mo, nawala yung focus mo, wala, sira yun. Amen? So ganun din, yun ang gusto ng Lord. May hope ka lagi sa buhay mo. Kahit madilim ang buhay mo, nakikita mo lagi, kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ano ba? Sabi dito, remember hope, God's faithfulness as a right response to life. May mga tao talaga nega. Marami yan. Huwag kang maging nega, maging mega sardines ka. Biro mo, half Spanish, half sardines ka. Hindi nila na-gets. Kain kayong sardinas. Amen? Meron fear, doubt, and lack of trust. Alam niyo sa Bible, marami. Ito, si Job. Kilala niyo si Job, yung nagtatrabaho? Sabi sa Job 3:1, bakit hindi pa ako mamatay? Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? Nawala na talaga. Hindi ako nagmumura.
Nawala na yung kanyang sa Diyos for a short period of time. Pero alam natin, sa dulo, nandun pa rin yung tiwala niya sa Diyos. Si Elijah, Yahweh, kunin mo na po ninyo ako, ayoko na hirap na ako. Even these people, so alam niyo, ito maganda sa Bible, no? Pinakikita yung good side at yung bad side ng isang tao. Hindi ipokrito si Lord. Hindi puro ganda lang ang pinapakita sa Bible, even yung pangit nilang ugali, pinakita. Bakit? Kasi ito yung katotohanan ng buhay. Si Abraham, siya yung father of faith. May anak siyang babae. Ano pangalan? Faith. Kilala na. Yung iba, natulala. Anong kasalanan niyang pinakita sa Biblia? Siya ay sinungaling. Sabi niya, sabihin mo, kapatid lang kita. Pero mo, the father of faith, tapos nagsisinungaling. At least, ang Bible hindi bias. Tama ba English ko? Hindi ba bias? Yung hindi lang one-sided. Pinapakita yung talagang normal na kalagay ng isang tao. Ano pa? Si Jeremiah, sumpain nawa ang araw na ako'y isilang. Akalain mo yun, si Jeremiah. Amen? Sino pa? Si Moses. If this is how you are going to treat me, please go ahead and kill me. Biro mo, sabi ni Moses, siya yung tao na ikipag-usap sa Diyos, tapos patayin mo na lang ako. Nakita ninyo yung side nila. Yes, naging negative sila. So talagang hindi pinapakita ng Diyos yung talagang totoong ugali ng isang tao. Hindi yung, sabihin na natin, mananampalataya ka, alam mo nyo, mahirap din, nasa Dubai kami. Pag talagang ugali ng tao doon, magtanong pag nagkita kayo, lalo-lalo na ibang lahi, oh my friend, how are you? Yan ang batian talaga. How are you? Pag sinabi mo, I'm not fine, ay tatanungin ka, sisaing ka. Kaya minsan tuloy, I'm good, kahit hindi ka good. Lalo na pag Indiano, naku, tatanungin ka ng tatanungin. Amen to si Jonah, mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Kalain mo yun. Mga mga fillers of the Bible, Moses, Elijah, hindi ba? Pero sila mismo naging nega once in their lifetime. Amen? Ito pa, Numbers 13:27. Ito yung pinapunta ni Moses, yung 12 panluto. Spice, may bechin, si bawang, si paminta. Amen? Ang sabi ng 10, but the people who live there are strong. 12 sila, yung 10 nakita, hindi natin kayang sakupin yan, malalakas sila. Amen? Ang sabi po, we saw the descendants of Anak. Tingnan natin yung si Anak, ha? Ito pa, sabi pa nila, but Caleb told the people to be quiet and listen to Moses. Caleb said, let us go now, take possession of the land. Kunin na natin yun. Ilan ba tinitingnan nila? Pareho ba nakikita nila? In essence, pareho. Pero mag-iba nakikita nila. Magkaiba yung tinitignan sa nakikita. Amen? Okay, sabi niya, we can't attack those people. Ito na naman yung 10. They are too strong for us, so they began to spread lies. Alam niyo, ang taong negatibo, pinagkakalat, gusto mandamay. Uy, huwag ka pupunta sa teacher na yan, terror yan. Huwag kang lalapit sa bisor na yan, ano ka niyan? Tatraidorin ka niyan. Negatibo na sila, huwag kang sasali dyan sa negosyong yan. Ako, maniwala ka sa akin, malulugi ka lang. Nandadamay ang mga yan. Amen? Pero ito pa, we saw Nephilim. Alam niyo yung Nephilim, ito yung mga higante nung panahon ng bago gunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya nga, yan yung mga nalunod. Nalunod na sila. In essence, wala na yan. Patay na yung mga yan eh. Pero bigla nilang nakita. Ang paliwanag ng author, ina-associate daw ng mga tao yan. Pag malalaking tao, Nephilim na agad. Or we don't know, malay mo, may Nephilim agad. Hindi natin masabi. Pero sa Biblia, kung titingnan mo, wala na yan. Wala na yung mga taong yan. Yan yung mga higante talaga before the flood. Yan talaga yung sila yung mga namatay sa flood. Pero dahil sila'y takot na takot, kahit wala na, nakikita pa nila. Isang katangian ng mga negatibong tao yon, natapos na naman yung pangyayaring hindi maganda, pero sa isip mo, nakikita mo pa rin yung
pangit. Huwag niyo akong tignan. Buti pa yung bata nakita yung joke ko, yung iba hindi. And ang sabi dito, pag ikaw daw, nega, may fear ka. Takot ka. Ano pa? Ito yung kasama ni Eliseo, yung kanyang guro, nung pinalibutan sila ng mga kalaban. Ang sabi niya, Guro, paano na tayo? Dalawa lang kasi sila eh. Ano sabi ni Eliseo? Huwag kang matakot. Buksan, mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. Nagpray, sabi niya, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya ay makita. At nakita nila, mas marami yung nagbabantay sa kanila. Amen? Ang katotohanan ng buhay, may mga angel na nagbabantay sa atin. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo, may angel na nagbabantay sa iyo. Amen? Okay, nasa Bible yun. Talagang merong proof yun. Amen? Meron din silang, nakikita nyo yung nakikita nyo bakit sila nega? Puro sila takot. Amen. Ano pa? Ito choice mong tumingin kay Lord or choice mong matakot. Tandaan, mali, kulang lang ng why. Kagabi ko ginawa yan. Palusot pa no? Amen? Yung sa 12, yung 10 ang nakita, pangit. Yung 2 nakita nila maganda. Sabi nga kanyan, iisa yung nakikita at tinitignan pero magkaiba yung nakikita nila. Tandaan, ang takot, ikaw mismo ang maglalagay sa isip mo niyan. Kasi bakit? Pareho yung nakikita nila eh. Pero iisa yung tinitignan eh, pero magkaiba yung nakita. Kaya ikaw, kapatid, pag ikaw natatakot sa isang bagay, tanungin mo sarili mo. Choice mo kasi yan. Hindi kayang tanggalin ng sino man yung takot na yan, kundi ikaw lang. Ano gustong piliin? Yung magandang buhay o yung hindi magandang buhay? Amen? Nasa sayo yan, kapatid. Choice mo yan. Kaya kalabit mo yung katabi mo, sabi mo, choice mo yan. Choice mo yan. Hindi ladies' choice, ha? Amen? Ito pa. Ito na. Ito mas matindi. Mga close ni Jesus. Si Martha. Yung namatay na si Lazaro. Sabi ito, Panginoon, sabi niya, di ba, tanggalin yung takip ng libingan. Ano sabi ni Martha? Panginoon, nangangamoy na nga siya. 4 na araw na po siyang patay eh. Ano ka ba? Hello? Pero sa mga naunang talata niya, sinasabi niya, makikinig sa iyo ang Diyos. Pag nanalangin ka, susunod sa iyo ang Diyos. Pero nung pinapagawa na siya ni Jesus, ay na niya sumunod. Tandaan, magkaiba yung belief o yung paniniwala sa palataya. Yung belief kasi set of instruction or set of doctrines. Parang tayo, naniniwala tayo ay pinagpala ng Diyos. Pero naniniwala ka ba? Magkaiba yun. Siya alam niya na siya ay pakikinggan ng Diyos. Pero hindi siya naniniwala na pakikinggan nga siya ng Diyos. Medyo magulo, no? Pero naintindihan niyo, di ba? Etong isa, doktrina, pero ikaw, naniniwala ka ba sa doktrina? Yun lang naman yun eh. At ganun si Martha. Kasi nung tinest na siya, tanggalin mo na yan. Mabaho na siya. Ngayon kung naniniwala ka talaga na ito ay pinapakinggan ng Diyos, bakit ka magdududa? Ang nangyayari, alam mo, pero hindi ka naniniwala. Amen? Ano sabi? Hindi ba't sinabi ko sa iyo, kung sasampalataya ka, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, ano sabi diyan? Kung sasampalataya raw tayo, makikita natin yung kalwalhatian ng Diyos. Sa English, paikliin na natin, if you believe, you will see the glory of God. Merong bumubukas na isang opportunity sa inyo bilang isang pamilya. Ito si nanay, ito nakikita. Si tatay, ano nakikita? Ang tanong, ano ang gusto ng Diyos sa inyo? Amen? Tandaan, if you believe, you will see the glory of God. Amen? Ayun, nawawalan siya ng tiwala. Kahit alam niya, hindi niya pinapaniwalaan. Iba yung alam lang sa pinaniniwalaan. Amen? Okay, ano ba? Si Jesus to ito yung 5,000. Ano sabi? Pakainin ninyo. Wala po tayong pagkain. Maraming ginawang miracle si Jesus bago nangyari yan. Marami. Napakarami. Pinahinto na nga niya yung bagyo dyan kung di ako nagkakamali. Tapos sinasabi, pakainin lang to. Wala. Biro mo, kasama mo yung source. Hindi ka naniniwalang ito yung magbibigay ng source.
Minsan kasi kapatid, ganito gusto lang natin yung provision, ayaw natin yung nag-provider. Gusto natin yung kingdom, ayaw natin dun sa king. Amen? Ay, gusto lang natin blessing. Parang kanina nag-usap kami ni sister Marami nag-church, marami nag-BBS, marami nagpe-pray. Pero hanggang dun lang sila. Hindi sila lumalabas doon sa pinapagawa ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga ni pastor, yung senior pastor natin na nagturo sa Zoom kahapon, Zoom Bible, sabi niya maraming tao passive. Alam niyo yung passive? Nakikinig lang. Kinig lang ng kinig. Pero pagdating na sa pinapagawa ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, hindi pinanghahawakan. Sa pinapagawa ng Diyos, ayaw sumunod. Hindi sila active. Ang active, ito yung nakikinig at sumusunod. Doon nagkakatalo ang tao. Marami nag-church. Di lang naman dito, marami. Kahit yung pinakamalaking church sa mundo, marami nag-church. Pero ilang porsyento lang doon yung sumusunod. Gusto lang blessing, ayaw yung blessor. Gusto provision, ayaw yung pinapagawa ng provider. Amen? Gusto lang healing, ayaw nila doon sa healer. Amen? Sayang. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, bakit nakakangiti yan? Hindi mo ako nakangiti. Kasi may Jesus yan. Amen? Kasi sumusunod kay Jesus yan. Iba ang blessing pag ikaw sumusunod kay Jesus. Diba? Iba pag ikaw ay nagpapagamit kay Lord, ikaw yung nagiging daluyan ng pagpapala. Ibig sabihin, ikaw yung unang pinagpala. Kaya ang batian natin dito, stay blessed. Kasi blessed ka na. Hindi na karapat dapat sabihin sa iyo na God bless you because you are already blessed and highly favored. Amen? So merong change of words. Tuloy natin. May duda. Biro mo, disipulo na niya, ilang taon na niya sigurong kasama to. May duda pa sila. Disciple na ni Jesus. Yan, what more pa yun nandito sa church? Pinabababa ko yung mga ibang nag-church. Pero tignan natin yung katotohanan ng buhay. Kaya sinulat to para ipakita rin sa atin na marami talagang ganito. Na ganito talaga ang tao. Amen? At sabi nga kanina ni Sister Flor, ang dapat natin gawin, magpatuloy lang. Hindi natin alam, iba-iba yung birth period ng binhi na nasa puso nila. Amen? Kaya nga wag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti dahil para wala na tayong oras gumawa ng masama. Amen? And then lastly, eto na. Ay, hindi pa pala. Kasama si Jesus, natutulog sa bangka. Ang sabi ni Jesus, we will go to the other side. Natutulog si Jesus, bumagyo. Kanina, ito rin yung ito rin yung sa mga bata Tapos, ginising siya, Jesus, wala ka bang pakialam sa amin kung malulunod kami? Kasama mo na si Jesus sa bangka. Di ba? May kanta nga. Ewan ko kung alam niyo yun. When Jesus is my vessel, I can. O, tanyo, alam na yung mga edad nyo. Joke lang. Yung mga Gen Z, hindi namin alam yun. Tamo siya, hindi alam. Hindi alam namin ni Esa. Hindi natin alam yun, di ba? Sila nakita ko nga lang sa YouTube yung kaya ako na-share sa inyo. If Jesus is my vessel, I can smile at the storm. I can sleep on the storm. Diba? Pagkasama mo si Jesus, o tignan mo yung katabi mo, may problema yan, pero nakangiti yan. Amen? Kasi we can smile on the storm. We could sleep on the storm. Why? Because we know Jesus is with us. 1 John 4:4, greater is He that is in me that is in the world. English yun, dire-diretso. Amen? Meron na naman silang disciple na to, wala pang trust. And then huling-huli, huli na pala yun. Nagiging nega ang isang tao pag hindi niya nakikita ang Diyos sa buhay niya. Yan ang tatandaan natin. Pag may isang nega na tao, alam na this. Amen? Huwag na kayong mag-church, sermonan lang kayo dyan. Amen? Huwag na tayo mag-pray, sayang yung oras, kumain na tayo, nabaliw ko, Lord, bakit mo kami pinabayaan? Amen. Mga kapatid, napakapalad ng taong may Diyos sa buhay niya.
Amen. Kawawa, nakakaawa ibang tao kasi. Nandun na sila, nasa BS na, nasa church na. Ayaw pa nilang gamitin yung kapangyarihan o hawakan yung pangakong binigay ng Diyos sa kanila. Amen. So, magpatuloy lang po sa mga nanonood na manggagawa, patuloy lang. Sa mga sumusunod, magpatuloy lang. Ngayon, kung ikaw yung nakikinig ka lang, sumunod ka na. Panghawakan mo na. Sayang naman, alam mo na eh. Amen? Sabi dito, ito pala, Luke 6:45, sapagkat kung ano umaapaw sa puso, siya ang sinasabi sa labi. Kung meron kang trust, meron kang fear, meron kang doubt, lalabas, wag na. Kami sasabi niya, puro wag na. Wag na, baka malugi. Wag na, baka mamatay lang tayo. Wag na, baka bumagsak yung reklamo. Baka lumubog yung barko. Wag na, baka sayang yung oras mo sa pag-aaral. Puro wag na. Amen? Kasi nga bakit? Yun yung laman ng puso eh. Amen? Kasi lalabas at lalabas yan. Amen? Ito, kilala niyo to? Merong isang skeptic na tao, dito si Smiley, Alam niyo, skeptic na tao, yung lagi nila nagdududa. Merong isang ganito na dumating yung mga isang tribo na nabahagian ng salita. Ngayon, nagpapatotoo yung chief, kasi tribo, nakabahag pa eh. Pero nakakilala na kay Jesus, nagpapasalamat ako, nakakilala na ako kay Jesus, talagang ang buti-buti ng Lord sa buhay namin. Ngayon, merong isang nakikinig. Talaga nila, wala yan. Pag alis na ng mga misyonaryo, babalik din kayo sa pagiging ninyo, mga tribo ninyo. Alam nyo, tinitignan ngayon yung chip yun. May Jesus na eh. Pag nagalit siya, di parang Sabi niya, alam mo anak, sa amin, pag pinagsasalitaan ng hindi maganda ang isang chip ng tribo, namamatay na lang. Pwera lang kung gagalaw-galawin niya lagi yung ilong niya. Hindi ako naniniwala dyan. Alam niya, pagtingin ng mga tao sa kanya, ganun na ng ganun. Bakit? Nawala na siya sa sinasabi niya. Ang nakita na niya, yung sinabi ng chief. Amen? So, ganun tayo. Pag nakikita mo, hindi na si Kristo, nakikita mo, yung sinabi na ng ibang tao, yung nangyayari na sa piligid, yung nababasa mo na, baka bumagsak ka. Amen? Kaya ingatan yung pumapasok sa ating mata at yung ating naririnig. Amen? Yeah, we should be aware. But let us be sure na ang ating final judgment, yung final na susundin natin, yung sinasabi ng Diyos. Amen? Okay, tuloy. How to overcome pessimism? Mabilisan. Unang-una, faith. Kailangan meron kang faith. Tama-tama. Andiyan si faith. Di ba faith pangalan mo? Tama ba? Faith, may faith siya? Di ba may faith siya? May faith siya eh. Di ikaw yun. Hindi, joke lang. Ayan, sabi dito, ang pananampalataya, katiyakan na mangyari ang inaasahan at paninindigan tungkol sa bagay hindi nakikita. Halimbawa, mami, mag-aaral ako. Kung may faith ka, anong pag-aaralan mo anak? Gusto ko maging teacher. May faith ka sa Diyos, kahit hirap ka, alam mo, makakatapos ng teacher yan. Alam mo, akit sa entablado o balang araw, nagtuturo na yan. Amen? Kasi dahil may faith ka sa Diyos, Lord, tulungan mo ako na mapatapos yung pag-aaral anak ko. O kaya, gusto magnegosyo ng asawa mo. Gusto ko magnegosyo, ganito eh. Dahil pagpe-pray mo, may faith ka, nakikita ko isang araw, magiging maayos yung negosyo ng asawa ko. Dahil may faith ka. Amen? Kasi nakikita mo na. That's faith, but you have to pray first. Subalit, sinabi niya kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Very classic to. Gustong-gusto ko yung babaeng dinudugo ng ilang taon yun? 12 years. Sabi niya kasi mahawakan ko lang. Amen. Na-amaze ako rito sa story to kasi hindi na pinag-pray, hindi na siya nilay hands. Hinawakan niya lang eh. Yun yung faith. Amen. Ang faith niya kasi kay Jesus nakatuon. Kahit nakatalikod si Jesus. Hindi na niya kailangan, Lord, kahit hindi ka na humarap, okay na ako nakatalikod ka. Basta ang faith ko, mahawa ko yung laylayan ng damit mo. Ano nangyari? Gumaling. Kaya sabi ni Jesus, ang nagpagaling sa yung faith mo sa akin. Amen. Hindi yung sa faith ng kung sino-sino. Amen. So unang-una talaga faith. Dapat may faith ka. Pag ikaw may faith sa Diyos, may iwasan ang pagiging nega mo. Amen. Pag nega ka na, tanongin mo sarili mo, may faith ka ba? Yan yung unang tatanungin mo. Kaya pag iba, mag-asawa kayo, magkapatid, mag-asawa, magkaibigan, gustong gumawa ng isang bagay, Brad, may faith ka ba? Pangalawa, obey God. Do not
Fear. Sabi ko, 365 times sinabi ng Lord dyan eh. Ano sabi sa Isaiah? Ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Sabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sabi mo sa mga bata, huwag kayong matakot. Makakatapos kayo ng pag-aaral sa school. Amen. Magiging professional kayo someday. Mahirap mag-aral. Pero, kung may faith kayo, walang imposible sa Diyos. Amen. Tsaka ipagpe-pray mo naman lagi yun. Hindi yung galing natin, hindi yung kakayanan ng magulang natin. Yung galing ng Diyos sa buhay natin. Amen. Patuloy lang. Kami po ay talagang lagi namin ipagyayabang yung kabutihan ng Lord. Sabi ko nga sa inyo, bumili na kami ng ng insurance. Pasensya na po, natutuwa lang ako ikwento. Pagkapanganak ni Daniel, bumili kami ng insurance. Kasi sabi ko, kahit man mangyari sa akin, makakapag-college yung anak ko. Nung gagamitin ng insurance, lugi yung insurance. Pero alam niya, mabuti ang Diyos. Nakatapos sa pag-aaral yung anak namin. Amen. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa kanya, hindi dahil kung sinong tao. Dahil magaling ang Lord sa buhay namin. Amen. So yun, amen. Ang pagyabang si Lord. Pag nega ka, tanungin mo sarili mo, sumusunod ka ba na huwag matakot? Kasi yung mga negang takot lang yan eh. Amen? Pangatlo, cast. Ano yan? Cast your burdens to the Lord. Lord, natatakot ako. Lord, nega na ako eh. Lord, nawawala yung tiwala ko. Hagis mo. Sabi nga, di ba, yung ginamit dyan na Greek word, cast. Kasi si Pedro kasi nagsulat yan eh. Si Peter eh. May kapatid dyan si Peter. Kilala nyo? Si 2 Peter. Corny mo, pastor. Alam mo yung greediness? Alam mo yung greediness? Ano sa Tagalog na greediness? Hindi, greed. Kasakiman yun, tama. Yung greed. Greed. Yun, tama. Yung kasakiman, yun, kasakiman. May level pala yan. Napag-aralan ko ng isang araw. Hindi ko naman katabi mo. Hindi ko sinabi sakib yan. Ha? Pero may level pala yan. May grade 1, may grade 2, may grade 3. Hindi, joke lang. Cast all your anxiety to Him because He cares for you. Sino nagkikare daw sa atin? Si Jesus. Kahit anong mangyari sa mundo, pag si Kristo, ano sa Tagalog ng care? Nag-iingat, nagmamahal, nag-aalala, concern sa iyo. Si Jesus yung may gawa ng langit at lupa. Si Jesus na Panginoon ng mga Panginoon, yung na nag-iingat sa iyo, kakabahan ka pa ba? Eh nga lang pag nalaman mo yung mayor, kaibigan mo, di ba? Lagi ang yabang-yabang mo. Mayor pa lang yun ha. Tapos may flood control pala. Di sabi ko lang flood control, hindi ko sinabi project. Amen? Diba? Kaya pala bigay ng bigay. Flood control. Nagbigay ng bota. Amen? Cast all your cares to Him. Hindi ko kani-kanino. Si Jesus yan. Because He cares for you. Talaga nagkikare siya sa iyo kasi buhay niya, binigay niya sa iyo. Nung nakapako siya sa krus, ang iniisip niya, ikaw. Dahil gusto niya, balang araw, magkasama-sama tayo sa langit. Amen? Kaya pag nega ka, tanong mo sarili, alam mo bang, nagmamalasakit sa iyo si Jesus? Tanong mo sa katabi mo, alam mo ba nagmamalasakit sa iyo si Jesus? Yeah. Iba ayaw tanongin eh, bakit? Nega kayo? Amen? Pangapat, you have to understand this word. And how to understand this word, you have to read this word. Basahin mo, magbasa ka ng Bible. Alam nyo, kawawa yung taong hindi nagbabasa ng Bible. Kasi bakit? Hindi nila nakikita ang mga pangako ng Diyos. Hindi nila nakikita gaano kabuti ang Diyos. Hindi nila nakikita kung gaano sila kamahal ng Diyos. Alam nila si Jesus, alam niyo ito, no? Nakita niyo yung pinost ko doon sa GC natin. Nakita ko lang, alam niyo lahat ng tao gusto sumamba sa Diyos. Yung mga sinaunang tao, ano sinasamba nila? Langit, between, ano pa ba? Hayop, ano yun? Mga anito, bulkan, dagat, lahat sinasamba nila. Ngayon, pero mo 2-year-old, ginawan Diyos sa Nepal. Totoo po ito sa mga nandito. 2-year-old na bata, ginawa nilang Diyos. Ngayon, sinasamba nila. Kasi daw, virgin pa. 2-year-old na bata, Diyos. Tapos kinakarga mo. Asan Diyos mo? Ito, karga ko. Nalilito. Ano yan eh? Dinidisib ng mundo. Dinisisib ng kalaban. Pero tingnan nyo talaga, ang tao gustong sumamba sa Diyos. Ang problema, mali ang sinasamba nilang Diyos. Yung iba sinasamba, pera.
Ang yaman-yaman na, may 3 helicopter na, bumili pa ng pang-4, bumili pa ng aeroplano. Amen. Hindi ko kilala kung sino yun, nabasa ko lang. Amen. Bagbag na pera. Grabe, bigay mo sa akin yun. Mag-i-SM ako araw-araw. Amen. Milyon-milyon ang pinag-uusapan. Pinatatalo lang saan ba yun? Sa casino. Alam nyo, huwag kayo sasali sa casino. Negative yan. Casino, dapat sa kasiyes. Hindi nyo rin naman alam. Pastor, ang corny mo yung araw na to. Hindi kasi ko nag-breakfast eh. Amen. Nakakaawa sila. Kasi hindi sila, hindi sila makontento. Bigyan nyo ako isang bag na pera, saya-saya ko na. Huwag naman tigpipiso, ha? Mabigat yun. Amen. Bag na pera. Bilyon, mga kapatid, hindi milyon yung pinag-uusapan. Di pa ako nakakahawak ng milyon sa tanang buhay ko. Yung bank account ko, hindi pa umaabot ng milyon. Ilang zero pa lang yata yun. Nagiging 6 naman yung zero, kasama yung 0.00. Amen. Pero grabe sila. Hindi naman, okay lang kahit marinig nila, totoo naman eh. Pero alam nyo, sumasamba ang tao sa Diyos. Ang problema, mali yung Diyos na sinasamba. Kasi bakit? Merong isang parte ng puso ng tao na gustong sumamba sa Diyos. Ang problema, nalilinlang na mundo, ang sinasamba iba-ibang Diyos. Pansinin niyo, lahat ng tao may Diyos. Ano Diyos niyan? Sasakyan niya. Ano Diyos niyan? Trabaho niya. Ano Diyos niyan? Pamilya niya. Ano Diyos niyan? Posisyon niya. Pansinin ninyo. Lahat ng tao may Diyos. Ang problema, mali yung Diyos niya. Kaya mga kapatid na nandito ngayon, pati man ang nanonood online, kung ikaw, Kristiyano na, magpagamit ka ng malaman nilang totoong Diyos, si Kristo Jesus. Amen? Kaya tayo nandito. Para malaman nila at makilala nila yung totoong Diyos na dapat nilang sambahin. May liligtas ka ba nung 2-year-old? Bumabaha halimbawa sa Nepal. Uy, ligtas mo kami. Nakakaawa. Totoo yun. Nabasa ko sa CNN ba yun? 2-year-old ginawa yung Diyos. Ano malay mo? Kawawa naman kayo. Amen? Kaya we have to understand ito. Sabi sa Joshua 1:8, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan araw at gabi. Tandaan mo ang bilin ko. Akong si Yahweh ang Diyos ay kasama mo saan ka man mapunta. Kung babasahin daw natin, makikita natin yung pangako ng Diyos, malalaman natin na si Jesus kasama natin kahit saan tayo magpunta. Amen? At napakarami pa niyan. Ang problema, pag nagbasa ng Bible, ay ayoko nang, hirap intindihin, kayo na lang. Amen. Nakakaawa. Kaya mga kapatid, kung meron kay kakilala, kaibigan, kaklase, na hindi pa kilala si Jesus, please lang, pag-pray nyo sila. Kasi kawawa naman sila. Ang punta nila, dagat-dagatang apoy. Kung ito'y totoo, sinasabi na malapit na tayo sa end times. End times naman na talaga eh. Kung malapit na sa end times ng mga end times, at bigla na lang nag-rapture, saan sila pupulutin? Sa impyerno. Kawawa. Kawawa naman sila. Amen? Yung mga bata na yan, pwede na makakilala kay Jesus yan. Hindi na nila makakatawag dito, hindi nila makikilala yung tama dahil kung ano yung mundong na natututunan nila. Mas binabasa pa nila yung social media kaysa salita ng Diyos. I'm not saying that you don't have social media, pero please lang. Tingnan natin kung ano yung binabasa natin kasi minsan naloloko tayo ng mundo. Amen? Sabi dito, alam nyo to, yung sa mga nagpupunta sa dagat, sumasakay ng barko, nakita kayo ng ganito, yung tawag dyan, sibuy, gan. Nandyan yan sa dagat, sa Atlantic Ocean, marami yan. Dito una nakikita yung, ginaguide niyan yung mga barko, kasi may electronic system yun sa loob. Nakikita yan, nakikita sa Naval Ocean, something ganun. Agency, ayan. Nagbibigay ng guidance sa mga barko, nagbibigay ng warning, nagbibigay ng marking. Napaka-importante niyang buwi na yan. Nagbibigay ng direksyon, ginaguide niya yung mga barko. Amen? Anong ginagawa? Guidance, warning, markings. Yung markings parang direksyon to. Alam niyo, salita ng Diyos parang ganyan. Kahit maligaw ka sa dagat ng problema, kung alam mong salita ng Diyos, hindi makakabalik at makakabalik ka. Amen? Kaya naglagay ng ganyan, yung mga buwi na yan. Amen? It gives guidance, it gives direction, it gives markings to the right path of life. Ano sabi sa Biblia?
Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Paano pag alam mo lang verse, Jesus wept? Talagang iiyak ka talaga. Amen? Ano tinuro ni Teacher Flor? Jesus wept. Naku, Teacher Flor, ikaw yata nagturo. Amen? Pag nega ka, tanongin mo sarili mo, nagbabasa ka ba ng Biblia? Baka binibasa mo lang, puro social media, hindi Biblia. Talagang maliligaw ka. Kawawa ka naman. Amen? And it's our responsibility being workers of the Lord in His vineyard to tell our friends the truth, to tell the world about the truth that God loves us so much. Amen? Yes, kahit naman may Kristo ka, pwede magpatuloy ang buhay mo sa secular na pamumuhay. Amen? Nahihirapan ka ba, Brad Iman, sa pagiging, lineman mo, sa pagiging Kristiyano mo? Hindi naman, di ba? Kayo, mga nahihirapan ba kayo sa pagiging Kristiyano? Kasi, dinidisip din sa mundo na pag Kristiyano na raw, ganyan na lang daw lagi. Ganun lang ang buhay nila, wala na raw saya. Saya-saya natin dito. Nadidisip na naman, hindi na kami makakainom ng alak. Kami nga lasing lagi ng banal na spirito, di pa kami mining ng alak. Amen? Kawawa ang mga hindi nakakilala sa Panginoong Hesus. Baka naman bad news lang ang nababasa mo. Kaya ka laging nega. Kawawa, hirap na ng buhay natin ngayon. Tumaas ang presyo ng ganito, tumaas ang presyo ng ganito, tumaas ang presyo. Itataas talaga yan. Ilang beses na naman tumaas ang presyo, buhay ka pa rin Tama. Hindi naman tumaas ang sahod, pero buhay pa rin tayo. Kumakain pa rin tayo. Tignan mo yung katabi mo. Ayaw na talagang tignan. Amen. Nagtatabaan pa nga tayo Bakit hindi tayo pinababayaan ng Diyos? Yun lang katotohanan. Amen. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos kahit kailan. And then lastly, say a prayer. Pag ikaw nega na, manalangin ka na. Teka, nagiging nega na yata ako. Lahat na sabihin sa akin ng mga kaibigan ko, nega sagot ko. Mag-pray ka na. Baka may sapi ka na. Sabi ni Jeremiah, kung magaganap na ito, ako'y tatawag, lalapit, dadalangin sa akin at diringgin ko naman. Alam niyo ang buti-buti ng Lord. Pag ikaw may problema, tumatawag ka sa kaibigan, ba't alam nila may problema ka, hindi ka sasagutin. Tama, hindi. Lalo na Brad, pautang naman. O kaya, Brad, musta? Mahirap isusunod din, Brad, pautang. Pag mga ganun text na lahat, pag ganun ang mga text, Mare, kamusta na? Teka, hintay mo susunod muna. Kasi pag sumagot ka kamusta na, okay naman. Ito nga, nahihirapan yung inaanak mo, kailangan ng ganun. Dapat pala, hindi ako sumagot. Pero si Lord, ano sabi niya? Dadalahin ka sa akin, tatawag ka sa akin, at diringgin ko naman kayo. Alam niyo na napakabuti kay Lord, sumasagot at sumasagot at sumasagot at sumasagot siya. Alam niyo, mula nung na-operahan ako, siguro 1 taon na ako mahigit hindi kumakain ng ice cream. Huwag niyo sama sa halo-hala, yung ice cream lang talaga. Kasi umiwas ako dahil sumasakit yung tiyan ko. Alam ng Lord yun, nung minsan pinagpakain sa amin ng ice cream, ang sarap. Nung minsan gusto ko spaghetti. Nakailang spaghetti ko ng araw na yun, dating at dating. Mula umaga, hapunan, pati bahay, spaghetti rin na niluto. Alam niyo, alam ng Lord ang kailangan mo Sabihin mo lang. Minsan hindi natin sinasabi Lord, gusto ko nang ganito. Lord, kailangan kong to. Maniwala ka, bibigay ng Lord sa iyo yan. Amen? Magugulat ka na lang, may dumarating ng pera sa inyo. Pag may dumating na pera sa inyo, libre niyo ako. Amen? Sabi dito, baka nega ka kasi hindi ka tumatawag sa Kanya. Baka nega ka kasi malayo ka sa Kanya. Baka nega ka kasi hindi mo alam na diringgin ka niya. Baka nega ka kasi wala kang relasyon sa Kanya. Amen. Sino rito may relasyon sa Diyos? Magsabi ng amen. Mahina. Sino may relasyon? Magsabi ng amen. Amen. Hindi naman kayo galit. Nega na ako. Amen. Baka kayo nega kasi wala kang relasyon. Talagang magiging nega ka niyan. Amen. Baka hindi mo alam na namatay siya para sa iyo. Kaya alam niyo maganda yung Lord's table Linggo-linggo inaalala natin yung kamatayan niya. Amen. Inaalala natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi naman inaalala natin yung pag-inom, yung Alam niyo talagang gusto ng Lord maalala natin doon yung pagmamahal niya sa atin. Amen.
Kaya sabi ko, huwag tayo mapagod, magpuri sa Diyos dahil hindi siya napapagod pagpalain tayo. Huwag kang mapagod mag-pray kasi si Lord hindi napapagod pagpalain ka. Huwag kang mapagod mag-church kasi si Lord hindi napapagod ingatan ka. Totoo ba to? Hindi. Totoo yan. Bakit? Nandito pa tayo alive and kicking. Dahil hindi napapagod ang Lord pagpalain ka. Amen? Bakit? Mahal ka ni Lord. Kahit puro problema ka, pero alam ni Lord, itatawid ka lang niya. Amen? Okay, sasama rin na tayo. Ano yung unang-una? Faith. Oh, yung faith sa likod eh. Pangalawa, obey. Tama. See? Kas. Pangatlo, understand. And then last, say a prayer. Pag nega ka na, focus ka lang kay Jesus. Focus ka lang kay Jesus, mga kapatid. Baka nawawala ka na sa focus sa Kanya. Amen? Ay, malabo. Alam niyo yung parola? Yung sinasabit sa bintana? Parola. Yung parola sa English Lighthouse, di makita Alam niyo yung parola na yan, sa dagat, kilometro layo, sa gabing madilim, kitang-kita ng mga barko. Amen? Kahit gaano kadilim ang dagat, pag may ilaw sa parola, alam nila saan sila pupunta. Amen? At mga kapatid, kahit gaano kadilim ang pinagdadaanan mo, kung si Kristo ka nakatingin, darating at darating ka sa finish line. Amen? Ang dapat lang, nakatingin tayo sa Kanya. Dapat lang nakafocus tayo sa Kanya, hindi sa dilim ng pinagdadaanan natin. Amen? Kaya tandaan natin, ang lighthouse ng buhay natin, si Jesus. Ang tanong, nakikita mo ba yung dagat o nakikita mo yung liwanag ni Jesus sa buhay natin? Amen? Kaya sabi dito, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ang tingin kay Jesus. Tingin parola, pataas, may gano'n na naman. Nakikita niyo yung cross doon? Alam niyo, maraming symbolism titignan lang talaga natin Alam niyo talaga, si Jesus nasa paligid natin. Amen? Kaya kalabot mo yung katabi mo, si Jesus katabi mo. Amen? Tayo na tayo, palakpakan natin Panginoon.